Good morning po. Share ko nga lang po pala itong natapos naming project. Bali, maganda po itong unit ni ma'am kasi may lesson po kayong matututunan. Ito po is pasalong unit lang po ito sa kanya. May mga part na gawa na katulad po ng back extension, ceiling and partition. Kaso, yun nga, hindi rin po maayos yung pagkakagawa. So, ako, magiging advice ko lang po dun sa mga may unit sa ibang subdivision, katulad po dito sa Lumina. Pag pinagawa nyo po yung unit nyo, alam ko naman pong excited po ang karamihan, pero nakakalimutan po nating kumuha ng maayos at matinong kontraktor o manggagawa. Kasi itong sinalo ni ma'am, alam ko nasa 1 taon o 2 taon pa lang po ito. Pero nag-angatan na po yung tiles nito sa baba. Kaya kung mapapansin nyo, meron kaming deliver ng mga tiles. Ayan po. Nagagamitin namin dito sa loob. Sa pinaka-living area. So, ito na nga po. Mas mahirap pong mag-repair kesa po dun sa bird type na hindi pa nagagawa. Actually, sinalo to ni ma'am, kasama na rin po talaga yung mga gawa na dito. Kasi ito nga po, naka-tiles nga dito sa baba, kaso po, nag-angatan na. Delikado po yun. Kasi hindi lang po 1, 2, 3 ang nakaangat. Halos kalahati na po dito, dyan, sa may bar counter. Halos kalahati na po dyan ang angat. Tapos kung mapapansin nyo, ganito po yung kanilang kitchen. Ayan, kitchen counter. Ayan. So, parang ginamitan po siya ng mga tubular. Ayan. So, isa rin to sa pinarepair sa amin ni ma'am. Pinturado na rin po siya, pero wala siyang kisame, naka-slab. Ayan. So, nanghihinayang lang ako kasi syempre, 'di ba, kung gagawin yung unit, maayos na dapat, 'di ba? Kaso hindi eh. Siguro kaya na lang din pinasalo ng may-ari. Ayan. Ito po, tinanggal po namin yung dating mortar. Ayan, tapos sininsil po namin para may kapitan po yung tiles. Ito po, halos na-recover po namin lahat ng tiles, kaso hindi po kasi pare-parehas. Iba yung tiles sa kitchen, iba rin po yung sa living. Kaya nag-decide na lang po yung may-ari na bumili na lang po ng bagong tiles. Halos same lang din po dyan kasi ang pinaka-team ng bahay niya is parang off-white lang eh. So medyo matrabaho. Kaya medyo mataas po yung pricing namin pagdating po sa tiling works dito sa unit ni ma'am. Ayan, sinisinsil po yung dating mga pinagkapitan. Oh, good morning! Ito po yung unit ni ma'am na dati ginawa namin yung taas. Tapos, yung bathroom. Ito po kasi is pasalo lang. So, yung ibang tiles nag-angatan na. Yung staircase, hindi pa nagawa. So, bali, paunti-unti po ni ma'am sa amin pinapaayos. No rush. No rush po ito. Ayan. So, bali, today, nagsusukat po si tatay para po sa aluminum cabinets ni ma'am. Ayan. So, ito, talagang suggested talaga ni ma'am na aluminum cabinets yung kanyang kitchen cabinets. Ayan. Ito, mag-thank you nga lang po pala ako kay ma'am kasi hindi rin talaga kanya kami minamadali. Kasi sabi ko nga, hindi ko po kukunin kung mamadaliin kami. Kasi talagang meron kaming mga isang buuhang kontrata. Meron naman kaming repair, paunti-unti lang ang gawa. So, ito nga po, last time, tinanggal na rin po namin yung mga tiles dito. Kasi kapak na po yun, talaga nag-angatan na. So, nag-decide po si ma'am, palitan ng panibagong tiles. Ito po yung ginawa namin yung front extension. Last time lang din, na naka-tiles na tayo dito. Maayos na yung gate. Ayan po, oh.
So yun, mas mahirap po yung repair kesa po dun sa birth type talaga na uumpisahan mo. Ito yung staircase ni ma'am. Nilagyan na po namin siya ng tiles na 20 by 100. So kinat na lang po namin siya. Mapapansin nyo, yung bakal dito, nilagyan po namin siya ng halo na adhesive. Ito po kasi is ipipinish namin siya ng skim coat para may kakapitan. Then yung ating adhesive nakakapit yan sa ating bakal. Ayan. So kung makapansin nyo, yung unit ni ma'am is pinturado na siya. Ayan po, yung pintura na. So talagang madudumihan siya. So baka po sa rehouse makeover, magiging suggest na lang din po namin, or I mean isasuggest na lang din po namin na pwede po silang mag-aluminum cabinets. Depende po sa choice. Ayan. Kasi itong kay ma'am ko, mas gusto niya aluminum. So pwede naman po yun. Meron naman po tayong contact. Ayan. So bali yung taas po dati, nakabinil. Pinatiles po yan ni ma'am. Yan po. Tapos i-share ko nga lang po pala. Ito po yung ilaw sa... Sinalo to ni ma'am. Meron na talaga na mga accessories. So parang andito na rin yata to. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag ganito po yung ating ilaw sa dining o kaya sa sala, mas maganda po, rekta po siya doon sa slab o sa concrete. Para kapit na kapit. Parang mas malaki nga to eh. Mas malaki nga to, mas mabigat. So, pero yun nga, mas advice ko rin po talaga na medyo light lang. Para, di ba? Kasi lalo na to gumagalaw, di ba? Hindi natin masabi. So, tayo mas inuuna natin yung safety. Yung safety po. So siguro po, while tinatapos po namin yung styling works dito, baka po Sunday kami sumingit kasi ngayon nga, sabi ko kay ma'am, singit-singit lang namin to. Pero yun nga, halos mabubuo na rin naman yung back extension ni ma'am. Yung tiles halos patapos na. Gumamit tayo dyan ng 60 by 60. Ayan, choice mo to ni mama, no to bash tayo kasi gusto niya yung medyo light brown lang. Siya po pumili niya. Tapos yung wall natin is naka-wall tiles din siya ng 30 by 60 plain white. Ayan po. So yun din po yung mahirap na meron kang ginagawa na unit na may mga gamit na hindi po talaga may iwasang madumihan. So, ayun naman kay ma'am, okay lang din naman sa kanya. Kasi hindi pa naman si ma'am nag-i-stay dito kasi may trabaho rin po siya. So, kami, mas madali po sa amin na kung may available kami tao, pupuntahan lang namin dito. Pag wala, di walang gawa. Tapos, pinahabol po pala ito ni ma'am na papinturahan. Yan. Kaya habol ko na lang ma'am kasi dun sa usapan natin, hindi po kasama yung pintura. Iba-iba po kasi pag sinabi po, gawa po kasi, so minsan, hindi po talaga namin sinasama yung pintura kasi iba rin po yung presyo nun. Pero syempre, siguro minimal lang din naman. Ayan, para ma-finish lang din po siya. So, bali, ito na nga po, natapos na namin ang pag-i-install ng 60 by 60 na tiles. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, kahit anong ganda o mamahalin pa yung materyales, kung hindi po maayos yung mag-i-install o gagawa, wala rin po. Ayan. So, halos same lang din po ang tiles. Ang gawa po kasi dito is buong kitchen, papunta sa sala area, tsaka sa hagdan. Same tiles na lang po. Kasi po yung inabutan po namin dito, iba-iba po yung kulay ng tiles, kaya ayaw po ng may-ari. So, bali, ito pong kitchen ni ma'am is meron na rin po siyang PVC panels. Ayan. Tapos, yung ilalim po ng bar counter, tinanggal po namin yung sticker kasi balak ni ma'am palagyan ng fluted panels. Then, ito pong buong baba hanggang sa hagdan po to is na-retouch na rin po namin siya. Bali, nagpa-mix lang po kami sa all home. Ayan.
So, ang ganda rin po ng pintura. Ayan, niretouch lang po namin kasi syempre, naalikabukan na rin po siya eh. Kaya kita mo na rin talaga yung mga discoloration. So, pati yung baseboard paint, ayan, niretouch din po namin yan. Dati na po yan, niretouch lang po namin. Hello po! So, bali, ito po yung project ko na lalagyan po siya ng aluminum cabinets. Actually, yun naman talaga ang prepared ni ma'am since nag-start kaming i-repair yung unit niya kasi ito po is pasalo. I think nakakatuwa kasi yung contact ko para po sa mga aluminum works, glass works, is parang maganda po yung kanilang finish. Bali, up and down po ito. Sa ganitong area na Angeli Tan House, nag-range po ng 25K yung kanilang up and down na kitchen cabinets. Sagad na po yun dito. Kinuha po namin yung sukat ng rep. Sagad na po dito yung cabinets. Up and down na po siya. Since marami po kaming gawa, naghihintayan kasi. Naghihintayan sa table saw, sa mga tools. Kaya po baka sa mga susunod po naming renovation, pagdating po sa mga cabinets, baka po maging suggest na lang po namin yung magpa-install na lang po sila ng aluminum cabinets kasi po matrabaho po talaga. Ayun, at least while continue kami nagpipintura, nagta-tiles, halimbawa natapos na po yung pagta-tiles dito, pwede na po namin papasukan ng mag-i-install, pwede na po namin pasukatan, I mean. So, mag-aabang na lang po kami kung ilang days ang installation. Ayan. So, mapapansin nyo, ang peg po talaga ni ma'am is white tsaka brown. So, si ma'am po ang pumili nitong may pagka-wood design. Ako muna rin po kasi mga plain brown lang. Actually, sa iba, iisipin nila, pang-flooring lang to eh. Pero sa totoo lang, ang ganda ng dating. Minsan kasi kanya-kanya tayong taste eh. Iba-iba tayo ng taste. Ayan. So, ang kagandahan dito, baka po sa March 7, ma-install na po yung aluminum cabinets ni ma'am. Abangan po natin yan. Pag in-install po yun, nandito ako. So, bali kami puro abang na lang po yung ginawa namin. Ayan, abang po sa ating sink, sa mga outlet, tapos dito sa ating may range hood si ma'am. So inabangan na lang po namin yan. Tapos dito po yung kanyang outlet sa rep. So maganda kasi sa totoo lang hindi po ganito yung itsura nito. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo para hindi na rin po kami naghihintay din ng matagal. Kasi nakakabagot na rin po yung projects na sobrang tagal na. Dahil nga po sabay-sabay nagkakahintayan. So magiging suggest na lang din po namin yung pagpapagawa ni client sa mga aluminum cabinets. Ayan po. So bali, itour ko lang po kayo. Sobrang laki ng pagbabago. Sabi nga ni ma'am parang hindi na to yung bahay niya. So abangan nyo po. Si ma'am meron siyang biniling tiberak. Ayan. Ang kanyang sofa set. So, hindi mo na tinanggal yung cover para yung dumi. Hindi mo na siya kapitan. Tapos, meron na rin siya. Tapos, meron na rin po si ma'am dining set. Ayan. Ayan po siyang ganda. Kung mapapansin nyo talaga, ang theme lang talaga ng bahay is brown, light brown, tsaka white. Tapos parang hindi naman siya totally obvious na gano'n lang yung combination ni ma'am. Pagdating po dun sa kanyang paint, ito po rush po ang ginawa namin sa pagpipintura dito. 2 days. So ang laki ng pagbabago kasi parang nung inabutan ko tong unit na to parang ang lungkot. Parang ang lungkot, parang niluma na. Pero ngayon tingnan nyo ang aliwalas. Hindi pa po ni Reyna i-install yung ating mga ilaw. Ito po tatanggalin na po namin to. Pero papalitan din po ng halos ganyan pero maliit na version. So yung stair ni ma'am okay na. Naretouch din po namin to. Ayan, ang ganda na. Dati wala pa po itong tiles. Pintura lang pero ngayon tingnan nyo. Naka-tiles, light na brown din yan.
Ayan po. So, medyo may mga inayos kami dito. Last time, may mga baku-baku dito, ma'am, kung mapapansin nyo. So, inayos po namin yan. Pati ito po, dito po kasi, malay natin, baka ipaayos ni ma, palagyan niya ng cove ceiling. Pero depende. Parang cove ceiling na lang ang kulang dito. Ayan o, maganda na siya. Picturean natin. Ayan po. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo dito sa pinakailalim ng ating bar counter. Since meron po itong sticker, pinatanggal po ni ma'am. Ayan. Bali, ang prepared niya lagyan ng fluted panels. Ito po. So, pag nagpa-renovate po kayo ng bahay, ng unit, wag na po kayong lumayo sa 2-3 colors. Kasi pag medyo 4, 5, 6 na medyo masagwa na po siya. Kaya doon lang, ito ganda, diba? Light brown, brown, white, diba? Tapos pagdating sa ibang accessories, may black. Okay na yon. 2 to 3 colors lang, okay na. Maliwalas na po siyang tingnan. Ayan po. So, ini-install na ni Ray yung ating fluted panels dito na 3 po ito. Ayan o. 3-in-1 po ito. Ayan po siya. So, pali ang ginamit mo ni Ray dyan is nowhere nails. Tsaka, gagamit din po yata siya ng wall cladding clip. Para mas kapit na kapit po talaga siya. Actually, yung no more nails, kapit na rin talaga. Pero para sure lang po tayo sa pinakagawa at hindi rin magkaroon ng problema in the long run. Ayan. Lagyan po natin siya na clip. Ganda, no? Oo. Yung mas like doon. Hindi pa po kasi natatamaan ng ilaw yung ating yung ating fluted dito. Ayan. So, ginamitan lang po ni Ray ng wall cladding clip tapos ayan, rivet. So, isa rin po sa mga ini-install namin dito is yung mga outlet. Ayan, yung mga outlet ni ma'am dito.
So, minsan sa tornilyo kasi, natatanggal po siya, kaya ginagamitan po siya ni Ray ng wires. Ito po yung tornilyo na kasama na po sa outlet, kaso yun nga, pag hinahatak natin minsan yung plug, nasasama po yung mismong outlet. So, napansin nga po namin na hindi ba namin nire-renovate yung mga unit dito sa Lumina. Ganyan po siya, nakatali po siya ng mga wires. Ayan, para kapit na kapit din po talaga. Kukuha lang po kayo ng hibla ng kuryente. I mean, ng wires. Ayan. Then, siya na po yung magsisilbing tornilyo. Pero ito po is nakapix na, talagang kapit na kapit yan. So, doon po sa mga natatanggal po yung kanilang outlet, ayan, pwede nyo pong gayahin yung ganitong diskarte ni Ray. Ayan po. Then, ilulubog lang po natin ng bahagya. Then, pwede na po natin takpan. Ayan, mas okay po siyang gamitin. Minsan naman po, uubra naman po yung tornilyo. Kaso, may mga case po talaga na hindi. 1, 2, 3, go. Pa. Sa part po ng renovation, ang exciting part talaga po is yung pag-install na ng mga accessories. Bakit po? Kasi po doon na po nagkakaroon ng kulay, yung pinaka-renovation. Nakukumpleto na po kasi yung unit. Yun din po kasi ang nagpapaganda sa unit, sa bahay. Yung mailagay mo na po yung mga accessories, mga furnitures, ayan. So, bali ito nga po, sinusukat-sukat na ni Ray, sinisipat-sipat niya na kasi i-install niya na po yung single tab. Single lang siya, then malalim din po. I think nasa 7 inches po ata ang lalim nito. Since maliit lang po yung pinaka-back extension ni ma'am, so ayan, mas gusto niya single lang yung kanyang sink. Tapos ito nga po, nire-ready na ni Ray yung kanyang paglalagay ng silicone. So nilalagyan niya po muna ng masking tape. Yung tiles, tsaka po yung ating sink, nilalagyan niya po ng masking tape. Ayan. So, ang sukat po ng ating masking tape, sa amin ang ginagamit po namin is 1 po ang sukat, ang size ng ating masking tape. So, sa pag-i-install nga po pala ng sink, ano po kami, di patong na lang. Kasi po, nung mga nakaraan pong gawa namin na nakalubog, medyo nagkakaroon po kasi ng leaks. Ayan. So, ito, kailangan lang po natin ng silicone na white. Marami pong klase ng silicone, pero tanongin nyo po kung pwede siya sa pag nag-install tayo ng sink. Tapos, kailangan din natin ng silicone gun. Ayan. So, tanggalin po muna. Ayan po. So, bali nilalagyan na po ni Ray ng silicone na puti. Paikot. Maganda rin po talaga yung nakapatong lang para salong-salo rin po talaga ng tiles yung ating lababo. So, ilang beses ko na po nakita si Ray na sa pag-i-install niya ng sink. Siguro kaya po siya naglalagay ng masking tape is para po hindi madumihan yung ating sink tsaka yung ating tiles. Ayan. Kumbaga, madali na lang po. Ayan. Lalagyan lang po na siya ng sealant. Paikot po yan. Ayan siya. So, siguro depende po sa tiles kung anong kulay po ng silicone. Syempre kung kanya katulad po nito, parang white po na silicone. Pero kung halimbawa black na silicone po ang gagamitin natin. So, ganyan po siya. Ayan. Diin-diinan lang po niya para talagang kumapit. Talagang pabigat, mahal. So, okay din po yung single tab na sink. Pero syempre, sabi ko nga po lagi sa vlog is depende pa rin po sa nagpapagawa kung gusto nila yung dual. Ayan. Nilagyan na lang po namin siya ng pabigat. Gawa ng yung ating sink kasi is parang
Parang nakaangat ng konti. Ayan. So, bali, ito po is dodoblehan ni Ray. Ayan, paikot po ulit. Ayan. So, gumamit po siya ng liquid soap para panlapat po ng ating silicone. Ayan. Ginagamitan niya ng liquid soap para po hindi dumikit yung pinaka-silicone sa daliri niya. Ayan. Kailangan kasi natin hagurin para ma-seal talaga yung ating pagkakalagay ng sealant. So, bali kailangan lang po natin siyang paikutan para po talagang sealed na sealed po talaga yung mga sidings. Ayan. Then, after po nun na okay na siya, pwede na po natin tanggalin yung ating masking tape. Ayan. So, ang galing din po ng diskarte ni Ray kasi syempre hassle nga din naman. Baka rin po dumikit din sa tiles yung ating silicone, lalo na kung ang surface po ng ating tiles is medyo matte. Ayan. So, ganyan lang po. So, kailangan talaga sa pag-install pa lang ng ating mga accessories, andun na yung passion mo na maganda yung kalabasan po ng ginagawa. Kasi maingat ka eh. Kumbaga, ayaw mo siyang madumihan, ayaw mo yung bara-bara lang yung gawa. So, ganyan po siya. Parang walang nangyari, di ba? Ayan po. So, dodoblehan niya po ulit ng hagod. Importante po kasi yung sealed po ng ating silicone dyan is maayos. So again, kaya po siguro may liquid soap is para hindi kumapit yung silicone sa daliri ni Ray. At maging maayos din po at smooth yung pagkakahagod. Ayan o. So, meron lang po kami nilagay na pabigat kasi po yung ating lababo is hindi pantay. So, bali pakita ko rin po itong ini-install ni Ray na ceiling fan with light. Ayun po yung papalitan natin. Ito po yung maliit na version na binili lang po ni Ma'am sa online. Lazada po ata niya ito binili. Not sure lang po sa pinaka-links. Pwede nyo na lang pong i-figure out yung itsura niyan. So, sabi ko nga po sa inyo, ang pinaka-theme po ng bahay is light brown lang po tsaka white. Since yung malaking chandelier po doon is medyo malaki at medyo mabigat, ito po yung ipapalit natin. Ayan. So, sa amin po, kasama na po yung pag-assemble po ng mga accessories, pag-i-install. Ayan. Si Ray na po ang nakakaalam niyan. So, alam nyo na, pagdating po sa mga accessories, tulong po kami dyan ni Ray. Ayan. Actually, sa pag-i-install pa nga lang po, pag-a-assemble is medyo matakaw na po sa oras. Talagang mauubos din yung oras. Ayan. So, since hindi naman po lahat ng projects namin isabay-sabay natatapos, kaya meron din kaming time. Meron din po kaming time para po i-install yung mga accessories nila. So, ayan po, halos mabubuo na po namin ni Ray. Ayan o, ang ganda rin po niya. Saktong-sakto lang po yung pagka-light brown niya. Halos parang same lang po sa tiles, color. Ayan. Si Ray po, gamay na gamay niya po yung gantong mga accessories. Kaya wala rin po kami nagiging problema. Yun nga lang po kasi pagdating po talaga sa mga accessories, sa wirings, si Ray po talaga ang in charge dyan o naka-assign. Kasi nga po, once na nagkaroon po ng problema, alam po ni Ray kung paano niya po yun aayusin. Ayan. So, as contractor, kailangan talaga alam mo yung history ng ginagawa mong unit para pag nagkaroon ng problema, alam mo kung paano aayusin. So, bali, ito naman po, ilalagay na po natin yung para sa ilaw. Ayan. Pan po siya, ceiling pan po siya na may kasamang
ilaw. Kumbaga 2-in-1 na po ang peg nito. Ayan. So, pagdating po sa mga accessories, hindi po kami nakikialam kung ano po yung gusto ng may-ari. Ayan po. Ito po yung kanyang pinaka-LED. Ayan na po siya. Okay na. Ayan. Wala lang kami battery sa pinaka-remote, kaya po hindi namin matesting yung ating pan. Pero working po yung ating, tawag dito, ilaw. Ayan. Maganda rin po yan. Tapos ito na nga po, na-install na po yung aluminum cabinets. Ito po may kulang pa siyang pinaka-shelves dito. Ayan po. Ayan po yung pinili ni ma'am, kulay white. Depende pala yung pricing niya sa kulay. Ayan, maganda po siya. Piano type po yung ating pinaka-hinges. Ayan. Tapos, kasama na rin po yung handle. Ayan. Ito nga po pala, yung range hood natin, kasi nga po, ginawan lang namin ng paraan. Hindi po namin nahintay yung mag-i-install. In-install lang po muna ni Ray ng ganyan, pero isi-center po yan. Ito po, meron din po siyang pasingawan sa gas tank sa side. Ayan. So, okay na. Meron din po siyang full out dito. Yung range hood po kasi nahuli, kaya hindi po naigitna. Pero aayusin naman po yun. Ayan. Ito po kasama na rin po yung pull out tray basket. Ayan. Ang ganda rin po pala pag aluminum. Ang linis tingnan. Ayan o. Tapos parang magnetize pa siya. Ayan po. Si ma'am talagang pinaka-prepared niya po talaga is aluminum cabinets. Ayan po. Thank you po.